Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa ating komento na inyong lingkod mga katambay. Ito po, komentuhan po natin itong isang balita na naman mga katambay. Ito po, kasama po ito sa mga panaginip at pangako ng ating Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na po nung kampanyahan. Naalala nyo po, yung mga pangako niya na itutuloy niya raw ang build, better more. Pero sa kabila nun, wala pong nakikitang better more ang mga Pilipino. At yung isa pang matindi, mga katambay, yung 20 pesos na bigas, kasama po sa pangarap ng Pangulo, hanggang ngayon, 2 taon na, nananatiling malabo pa sa sabaw ng pusit. Sabi nga ni Franz Castro, yung convicted na congressman o representative. At ito pa, yung isang pangarap pa, para po sa mahihirap na ating mga kababayan, na yung sinasabing pabahay, mga katambay, na 6 million ang target po. 6 na milyon. Sa 6 na taong termino, 1 milyon po isang taon. Pero, malabo pa rin po yon sa sabaw ng pusit. Pangarap lang din po yon. Kasi mismo ang sekretary po ng DHSUD o yung sinasabing Department of Human Settlement and Urban Development, yung DHSUD, sa panguna po ni Secretary Jose Rizalino Acuzar, mga katambay. Itong department po sa housing project, siya na mismo ang nagsabi na yung sinasabi ng Pangulong Marcos ay isang pangarap lang, mga tambay, na hindi kailanman mangyayari. Pakinggan po natin ang balita at kasi mahirapan po sila rito dahil unang-una ang taong bayan mismo ang magsasabi dahil kung hindi po itatama ng isang sekretary na wala naman talagang magaganap at mangyayaring 6 million, 1 milyong pabahay, ang proyekto ng pangarap, mababatikos po sila ng mababatikos dito. Wala lang pong iniwan ito do sa flood control na 5,500 na ginastusan po ng gobyerno, mahigit 1 bilyon isang araw. Wala na pong investigasyon dyan, mga tambay. Tinangay na po ni Karina nung nagbagyo at bumaha. At pati po ang bilyon-bilyong pera ng taxpayer, inanod na po, inanod. Ito po, pakinggan po natin ang balita, mga tambay, at komentuhan po natin. Ng 3 milyon, tingin ko tatayo yan. Yes. Sa panahon ni Presidente Marcos. Fantastic. Yung another 3 million, ilalatag yan. Bibigyan, may plano, may contractors. Kayang maitayo ang 3 milyong housing units sa ilalim ng pambansang babahay para sa Filipino Program o 4PH sa ilalim ng Marcos Administration. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, ang matitira namang 3 milyon ay nakaplano na para sa susunod na administrasyon. Aabot na sa 55 projects o katumbas ng nasa 170,000 housing units ang kasalukuyan ng itinatayo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Paliwanag ni Secretary Acuzar, malaking hamon sa pamahalaan kung sabay-sabay na itatayo ang 6 na milyong pabahay para sa mga mahihirap. Kasi pag sabay-sabay mo tayo yung 6 na milyon, wala kukulangin tayo ng contractors. Kukulangin tayo ng implanta ng workers. Marami yung puproblemahin. Kaya itong ginawa nating solution ay step by step. Inuna natin yung funding, inuna natin yung plano, inuna natin yung regulation. Dagdag pa ng kalihim, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang mga pabahay na ito ay dapat may kumpletong pasilidad at amenities. Taong 2022 nang ilunsad ang 4PH program na layong tugunan ng 6.5 million housing backlog sa pamamagitan ng pagtatayo ng 1 milyong housing units kada taon hanggang sa 2028. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang Ayan, mga tambay, umamin na po. At least, totoo na po. Ito yung 3 million na sinasabi, yung kalahati, kaya daw po tapusin o magagawa sa pagtatapos ng kanyang termino ng Pangulong Marcos. Sana nga po, matuloy po yung pagtatapos ng 6 na taon, mga tambay. Sa dami po, komento ni Kamanong, sa patong-patong po, problema at issue na kinaharap ng Pangulo, lalo po sa kanyang pagkatao, at yung sinasabing sangkot po siya sa pinagbabawal na paggamit at sinasabi pa nga po ni Kate Binag na lulong sa droga ang pamilya at ang mga kaibigan na Voltes 5. Sana matapos niya yung 6 na taon kung hindi po siya may impeach, mga tambay.
Dahil nga po ang issue ng droga ay mahigpit po ito at pinagbabawal po sa konstitusyon. At sinasabing ang mga Pilipino hindi tanggap po na magkaroon ng isang presidenteng addictus o gumagamit ng droga. Tanging Pilipinas pa lang nagkaroon ng issue about sa gumagamit ng droga ang Commander-in-Chief. Karamihan po na issue ng Commander-in-Chief ay korupsyon, yung pagiging gahaman sa pera. Pero ito, first time po, mga tambay. Ito po, at least po, inamin po ni Secretary Acusar, mga tambay, ng DASUD o sinasabing Department of Human Settlement and Urban Development na hindi po nila kakayanin yung pinangako o pangarap ng Pangulo na 6 million pabahay. Kasi sa ngayon po, yung naumpisahan nila ay mahigit kumulang 100,000 pabahay, mga katambay. 2 taon na po. 2 taon na po. Yung inuumpisahan nila ay mahigit 100,000 na housing. Gaano po karaming 3 milyon? Di ba? 10 doble po yun. 10 doble po ng 100,000 yun, mga katambay. Di ba? Ilang daan libo po yun? 30,000 po yun na housing. Pero nasa 100 pa lang po sa 2 taon na po na programa na 6.5 million po pala target doon na pabahay. At napakalaki po ng budget nito, mga tambay. Itong DASUD, napakalaki po. Hindi po biro ang budget po nito. Itong mga programang pabahay. Kaya sana po dumating din ang panahon na masilip din po ng Kamara ito, na napakahusay po mag-audit ang Kamara. Sana silipin din po kung tama po na nasusunod po ang binibigay pong bilyon-bilyong proyekto po sa mga pabahay ng gobyerno na gastos po ng mga taxpayer. Di po ba? Kaya nakakalungkot lang po, mga tambay. Paano po natin sasabihin ng ating Pangulo na yung lahat ng kanyang sinabi ay magiging makatotohanan sa mga Pilipino? Di po ba? Dahil wala po siya talagang sinasabing ginawa na talagang natupad. Puro kulang, hindi natupad, kulang, wala doon sa kanyang mga sinabi. Di ba? Yung sinasabi nga build, better, more. Wala na po yun eh. Dahil mismo ang Vice President, sinabi niya mismo na wala nang build, better, more. Kasi wala nang nagtuloy ng programa para maging better, more, Luzon, Visaya, Mindanao, lalo sa Mindanao. Kakarampot na ang mga programa, proyekto ng ating gobyerno. Siguro, komento ni Kamanong, napupunta siguro sa sinasabing programang natatangay ng baha. Doon po yata napupunta ang malalaking pera. Dahil nga po, nasayang lang, nalusaw lang ang perang napakalaki, bilyon. Nilusaw lang po ni Karina yung 5,500 flood control. Di po ba? At yung sinasabing pera po na sobra-sobrang ayuda, nalulusaw din po. Imbis na ang programa po ng pamahalaan dito ay trabaho, mag-create, mag-build ng mga trabaho na po pwedeng pangmatagalang solusyon. Nagtatrabaho ang mga Pilipino, hindi po yung tanggap lang ng tanggap ng ayuda. Trabaho ang i-produce mo. Dahil yung perang binabudget po natin yan sa ayuda, hindi basta-basta pera yan. Bilyon po yan. Bilyon. Napakarami na pong negosyo pwede itayo ng bilyon, mga katambay. Kaya lang, mas maganda po kasi ayuda. Dahil sabi nga po ni Vice President Sara Duterte, malaki raw po ang mga korupsyon. Lalo yung mga natuklasan niya. Kasama ayuda yata dyan, mga katambay, sa mga natuklasan ni Vice President. Kaya dito po, ibalik po natin dito sa pabahay ng Pangulo na 6.5 million, mga katambay. Huwag na po tayong umasa, mga katambay. Dahil mismo, ang isang sekretary ng DASUD ay sinabi niya na. Dahil siya po ang mapapahiya dito dahil siya po ang sekretary tinalaga. Si Secretary Jose Rizalino Acusar o si Secretary Acusar, mga katambay. Dito po sa DASUD o Department of Human Settlement and Urban Development. Kasama po yata rito si Secretary, isa po yata ang advisor dito yung secretary na hindi bobo. Mga katambay, natatandaan niyo po yun, hindi po siya bobo. Si Secretary Larry Gadon, parang kasama po siya rito sa DASUD, lalo po sa mga pabahay, di ba? At sa nga sinasabing sa kahirapan ng mga Pilipino, isa po siya rito advisor eh. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, yung isang secretary na hindi bobo at hindi na disbar,
sa Supreme Court, yung kanyang pagiging abogado, dito po yata, involved din siya rito mga katambay. Itama nyo kung mali si Kamanong. Kaya po mga katambay, yan po. Para po hindi malagay sa kahihiyan ang isang sekretary akusar, talagang sinabi niya na hanggang maaga na hindi kaya yung sinasabi na pangarap at pangako ng Pangulong Marcos Jr., yung 6.5 milyong pabahay sa ating mga Pilipino, lalo sa mga sinasabing nasa laylayan na pwede mag-avail ng mga pabahay galing sa gobyerno. At hindi naman po libre yan mga tambay. Hindi naman po libre halos yan yung mga pabahay. Meron din po mga sinasabing konti na kailangan mo magbalik sa gobyerno o sa taxpayer para po magtuloy-tuloy ang programa o proyekto. Pero usually, di ba, mga loan, hulugan, usually ganyan naman po yan, di ba? May hinuhulugan ka kahit papaano. Pero yung mga talagang walang-wala at talagang hindi kayang maghulog, diyan po papasok yung talagang totally 100% libre. Di ba mga tama? Ililibre ka na ng gobyerno kasi una-una, hindi naman po pera yan ng mga politiko at hindi rin po pera ni Secretary Acosar yan. Pera po ng taong bayan yan. Taong bayan. Pera ng mga nagtatrabaho po yan, mga nagtatax, mga negosyante. Pera po yan. Hindi po pera ng mga sekretary. Hindi rin po pera ng sekretary Gadon yan. At lalong-lalong hindi pera ng Pangulo ng Pilipinas yan. Pera ng taxpayer yan. Pera ng taong bayan, mga tambay. Kaya mga katambay, mga kababayan, huwag na po tayong umasa. Erase na po natin yan para lang po bigas yan. Yung, siyempre po, sa lahat po nangangako, kailangan gawin mo yan. Lalo kung ikaw nasa kampanyahan, kailangan iangat mo sa lupa ang mga Pilipino sa mga pangako para lang ikaw maluklok sa pwesto. Siyempre, gagawin mo lahat yun dahil sa kapangyarihan gusto mong mapasayo, lahat ng imposible ipapangako mo para lang ikaw manalo at makuha mo ang boto ni Juan de la Cruz. Kaya nangyari na po yan. Kaya karamihan po sa politiko, hindi naman lahat, talagang ganyan po ang nangyayari mga tambay. Iangat sa lupa, sa pangako ang mga Pilipino, makuha lang ang kagustuhan nilang kapangyarihan na maging hari, kontrolado lahat, pati pera, lalo-lalo na, hindi natin nakikita kung paano nila gastusin yan, di ba? Kaya makatambay, yan po, ang isang programang napakaganda na inilatag ng Pangulo sa atin. Kaya lang, yung target na 3 milyon, aabangan pa natin mga katambay, baka mabawasan pa. Bakit ko nasabi? Kasi yung 3 milyon sinasabi, ay yun po ang may posibilidad na matapos hanggang sa termino ng Pangulong Marcos. Sana matapos niya yung termino niya sa dami ng issue niya. Di ba? Komento ni Kamanong. At yung 3 milyon sa susunod daw po na administrasyon na. Pero ang tanong nga ni Kamanong, 2 taon na po. 100,000 pa lang mahigit ang nakalatag mga tambay. 100,000 yung mga pabahay nila ayon po kay Secretary Acosar kung hindi nagkakamali si Kamanong. Sabihin na natin mga tambay, sabihin na natin meron ng 1 milyon. 1 milyon na yung sinasabing ginagawa. Hindi pa tapos mga tambay. At ayon po kay Secretary Acosar, hindi po pwede pagsabay-sabayin dahil mauubos at mawawala raw halos lahat ang sinasabing contractor nito, mga tambay. Yun ang sa kanya sinasabi. Kailangan tapusin muna. Kung ano yung nasimulan, yun muna ang tapusin. Kaya sana loobin na yung 3 milyon target talagang matapos. Hindi hanggang salita lamang. Yan po mga tambay, malinaw na wag na tayong mag-isip na ang pabahay ng Pangulo, ang kanyang programa na 6.5 million o 6 million, malabo na po yan. Ayon po sa isang convicted na kongresista o representative ng Kamara na si Franz Castro, yung pabahay na 6 million. Malabo na raw po sa sabaw ng pusit yan, mga tambay. Ayon sa convicted na si Franz Castro, mga tambay. Muli po, mga tambay, wag na tayong aasa. Erase na po natin yan. Doon na lang po tayo mag-focus at bantayan natin kung talagang matutupad pa yung 3 million na sinasabi ng isang DATSUD o yung Secretary Jose Acosar ng Department of Human Settlement and Urban Development, mga katambay. Abangan na lang po natin. Muli po, si Katambay Manong,
Nag-iiwan po ng maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan, komento na inyong lingkod, at sa mga nagla-like, share, and subscribe, sa mga nagko-comment, maraming salamat po. Sa muli po, ingatan nawa, paalam, bye-bye.